Paano nga ba nabuo ng most wanted sex trafficker sa bansa na si Teddy Mejia ang kanyang plataforma ng online sexual abuse and exploitation ng mga kabataan? Narito po ang tinatawag ng Philippine National Police na matrix ng madilim na mundong kanyang ginawa. Bumuo siya ng isang online group na may iba't ibang level of subscription. Habang pataas ng pataas ang bayad mo bilang subscriber, palaswa ng palaswa ang na-access na mga litrato at video ng mga kabataan. Pero ang ilan, dahil na rin sa matinding kahirapan, ay kusa na lamang nahuhulog sa malasapot at masalimuot na patibong ni Mejia. Dahil sa nakaalarmang bilang ng mga biktima, nagsagawa ang Philippine National Police Women and Children Protection Center o PNP-WCPC ng magkakasunod na rescue operations. Kasama ang resibo, nagtungo ang mga otoridad sa Region 3 para i-rescue ang isang 16 na taong gulang na naging biktima di umano ng online channels ni Mejia. Itatago namin siya sa pangalang Cherry sa pahintulot ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO. Ikinuwento niya sa resibo ang kanyang naging karanasan online. Nakilala ko po siya sa may Facebook. Inad po niya ako. And then, naging magka-close po kami. And then, nanliligaw po siya. Ayoko po. Okay lang daw po sa kanya. Basta magkaibigan lang po kami. Nang makuha na ng suspect ang loob ng dalagita, dito na raw nagsimula ang paghingi ng malalaswang larawan ng kanyang bagong kaibigan. Doon niya po ako inaalok ng pera. Kapalit po nung pictures na nakahubad. 3 beses po. Kada linggo po. Tapos may kasama pong video. Pero mali ang akala ni Cherry na pribado ang pag-uusap nila ng suspect dahil kalaunan inilalako na pala online ang mga sinadyang litrato at video. Pagkatiwalaan ko po sabi niya na hindi na po niya ikakalat. Gustuhin man daw niyang magsumbong sa kanyang pamilya. Tatakot po ako baka pagalitan po nila ako. Lalo na po mahirap po hanapin yung nakausap ko po. Kasi sinabi po niya na taga-ibang bansa daw po siya. Hindi na lalayo sa karanasan ni Cherry ang pinagdaan ng bangungot ng 16 na taong gulang na si Isabel. Hindi niya tunay na pangalan. Sa pahintulot ng pamilya ng dalagita, nakausap ng resibo si Isabel. Kwento niya, nakilala rin daw niya ang suspect nang magpadala ito ng friend request sa kanyang social media account nito lang nakaraang taon. Nag-hi lang po siya, tapos kung pwede daw po makipagkaibigan. Pero ang pakikipagkaibigan sa kanya ng lalaki may masama na palang motibo. Noong una po sa Facebook po kami nag-uusap, tapos nung sabi po niya sa akin na hack daw po yung account niya sa Facebook, kaya pinalipat niya po ako sa ibang social media platforms. Tapos doon na po kami nag-usap. Yung nagtanong po siya na kung gusto ko po daw ng pera, tapos yun, nag-offer na po. Dito na nagsimula ang suspect sa paghingi ng maseselang larawan at video kay Isabel. Yung katawan po, yun po yung ina-offer niya po sa akin. May mga presyo po, like sa picture, yung sa pang itaas, tapos may mga presyo din po na matataas, nasa full body, ganun po. At sa ilang pagkakataon na hindi raw nakasusunod agad si Isabel sa pinag-uutos sa kanya ng suspect. Pinipilit niya po ako, sabi niya mag-send na. Ang alam ko lang po kasi yung mag-send lang ako, tapos yun na po. Sa loob ng halos 3 buwan, hindi na raw mabilang ni Isabel kung ilang maseselang larawan at videos na ang naipadala niya sa suspect. Natatakot po ako nun, pero sabi po niya na hindi niya daw po kakalat yun. Tapos hindi pa rin po nawala yung takot ko, pero naniwala pa rin ako. Labagban sa loob ng dalagita, natanggapin ang alok ng suspect. Ito lang daw ang naisip niyang paraan para masuportahan ang kanyang pag-aaral. Maraming bagay po kasi na kailangan namin sa school, lalo na pag sa mga project na po namin, hindi po ako nakakabili, kaya mababa po yung grado ko. Hindi ko naman po talaga kailangan ng pera, is hindi ko po yun magagawa.